Araw ng linggo ngayon at ito nga rin yung araw ng pagbabasbas ng mga palaspas kaya napakaraming nagtitinda sa labas ng simbahan. Nagluto nga rin pala ako ng sinigang na bangus at unang beses ngang makakakain ni Gael ng pinya. For today's vlog, bago nga kami pumunta ng simbahan, mag-outfit check muna nga tayo. Namimili nga rin pala ako dito ng bag na gagamitin ko na babagay dito sa suot ko. Speaking of suot, eto nga pala nabili ko sa Angel Gabriel's Closet. Ang ganda nga ng cords na to, feeling ko ang payat ko dito. Pati nga pala ito mga bag na pinagpipilian ko available din sa Angel Gabriel's Closet. After na nga ng ilang minuto, eto na nga at final na nga, ito na nga ang gagamitin ko. At para kumpleto na ang ating outfit, isusuot ko na nga rin itong aking relo na nabili ko nga rin pala sa Angel Gabriel's Closet. O diba, kumpleto pagkatapos yan. Nga naming magbihis, eto at for the Gora na nga kaming mag-iina. Nakasakay na nga agad kami nito sa tricycle, papunta nga dito sa may bayan para nga magsimba. Ngayong araw nga kasi ang linggo ng palaspas, kaya napakaraming ang nagtitinda dito sa labas ng simbahan. At dahil wala pa nga kaming palaspas, dito nga ako huminto kay ate at namili na nga ako ng aking ipapabasbas. Dalawa nga itong binili ko dahil yung isa para sa mama ko. Habang namimili nga ako ng palaspas, eto at nakilala ko nila ate, kaya shoutout po sa inyo. Pagkatapos nga naming bumili ng palaspas, dumiretso na nga kami dito sa simbahan at eto nga yung naabutan namin. Napakaraming tao na nga ang nag-aantay dito sa labas ng simbahan dahil bago nga magumpisa ang misa, babasbasan muna nga ang mga palaspas. Puno na nga rin agad ang loob ng simbahan kaya no choice kami, kaya dito na lang din kami pumwesto sa may gilid. Pinipilit ko pa nga na dito kami sa may bandang harapan, kaya lang hindi talaga uubra at may kasama rin akong dalawang bata. Hindi rin nagtagal, narinig na nga naming nagsalita si Father at eto na nga yung hudyat para sa pagsisimula nga ng pagbabasbas. Lahat nga kami dito ay winagayway na itong mga hawak naming palaspas. Nagaya nga rin ng mga tao sa Jerusalem noon kung paano nga nila sinalubong si Jesus, eto nga rin ay sumisimbolo sa pagkilala at paggalang natin sa Kanya. At itong linggo ng palaspas ay ang nagpapahiwatig din para sa pagsisimula ng Semana Santa or Holy Week. Pagkatapos nga ng pagbabasbas ng palaspas ay sumunod na nga rin ang misa, kaya lumipat nga rin kami dito sa may kabilang gilid ng simbahan para dito nga makinig ng misa. Fast forward, pagkatapos nga rin ng misa inaya ko na nga ang mga anak ko, pero bago nga yun bumili muna nga kami nitong sampagita kay ate. Naglalakad nga rin kami ulit dito sa may labas ng simbahan dahil nga pupunta kami dun sa may bilihan nga ng prutas na nakita ko kanina. Bumili nga lang din kami dito ng orange, pinya at hinog na mangga. Pagkarating naman namin ng bahay, nagpalit nga lang din ako saglit at eto, idinikit ko na nga rin itong aming palaspas dito nga sa aming pinto. Pagkatapos niya na inayos ko na nga rin ang aming sala dahil kita nyo tong tiklupin ko, isang linggo na talagang nandyan. Alam niyo naman, sa matagal na talagang nakafollow sa akin, inaabot talaga yan ng linggo bago ko matiklo. Medyo hindi nga rin maayos ang aming sala dahil dito nakatambak yung mga bagong binili ni boss para nga sa bagong bahay namin. Nag-uunti-unti na kasi siya sa pagbili para nga hindi kami mabigla sa gastos. Pagkatapos naman yan, inayos ko naman nga itong mga prutas na binili ko at thank you Lord talaga sa lahat ng blessings dahil punong-puno na naman nga itong aming lagayan ng prutas, parang bagong taon. Pagkatapos ko namang mag-ayos ng prutas, nagwalis-walis nga lang din ako saglit dahil napakaraming buhangin. After that, ay niready ko na nga itong aking lulutuin at tayo nga ngayon ay magsisigang na bangus. Hindi ko na nga pinakita kung paano ko hiniwa ito kasi baka maboard lang kayo. Alam niyo naman kung ano yung mga kailangan sa pagsisigang kaya hindi ko na yan iisa-isahin. Inilagay ko na nga itong bangus dito nga sa kalderong paglulutuan ko, pati na nga rin yung sibuyas, kamatis, sili at pati na nga rin ng luya. Hindi ko na nga rin iisa-isahin pa kung paano ko ito niluto, basta alam niyo na yan kung paano gawin. Pero kung gusto niyo nga nang isa-isahin natin, madali naman akong kausap, sige at ipopost natin. Charis. Ganun lang kadali at kabilis, luto na nga agad itong ating sinigang na bangus. Habang nagpe-prepare nga si Ate Carmela ng table, eto nga at hiniwa ko na nga itong pinya na nabili namin ng 30 pesos. Tama nga rin ang sinabi ni ate na medyo matamis nga itong pinya, for sure na magugustuhan ng mga bata. Ready na nga rin ang aming table, kaya halika at kumain na nga tayo. Napakasarap nga ng tanghalian namin, gantong ulam lang talaga sold na sold ka na. Lalo pa nga kung ganito yung bangus at napakataba nga ng tiyan. Nakadalawang balik na naman nga ako ng kanin, nakalimutan ko na namang nakadiet nga pala ako, Diyos mio. Pagkatapos naman nga namin kumain, eto at sinubukan na nga rin ni Gael itong pinya na ngayon pa lang talaga niya makakain. Maarte kasi talaga yung bata na yan, hindi talaga yan kumakain ng masyadong prutas. Pero sabi naman niya ay okay naman daw ang lasa at matamis. Gustong-gusto nga rin ito ni ate at ayan, naubos nga nila ito lahat. Busog na naman nga ang mga bagets ko, kaya manonood naman daw sila. O siya, dito na lang muna. Yun lang. Thanks for watching.